Eto mga kapatid, mga brother and sister, magkakaroon tayo ulit ng reaction video. Unahin natin itong sinasabi ni Brother Esel na patungkol sa mga tunay na Kristiyano. At punahin din natin, mga kapatid, na itong si Brother Esel ay may sariling iglesia, may sariling sekta o sekta. At yung paniniwala niya, na dun sa dalawa, naniniwala siya sa sarili niyang sekta, syempre. Alam nga naman din niya paniwalaan yon. At pinaniniwalaan din niya yung sekta ni Daniel na taliwas na at hindi katanggap-tanggap na tawaging siya'y tunay na Kristiyano dahil hindi ginawa ng mga tunay na Kristiyano yun, eh. Ang pinaniwalaan nila yung aral doon sa loob ng iglesia ng Diyos. Yun yung aral ni Kristo. Hindi naman pupuwedeng naniwala si Apostol Pablo sa aral sa aral sa loob ng iglesia tapos naniwala siya sa ibang sekta. Iniwanan nga niya yung dati niyang pananampalataya, eh, paniniwala, eh. Paniniwala na dating meron siya, inalisan niya yon. Lumipas siya sa pananampalataya sa Panginoon at sumunod siya sa aral ni Kristo na utos sa panahong Kristiyano na sinusunod ng mga nasa loob ng iglesia ng Diyos. Ngayon, paano ka matatawag niyan na isang Kristiyano, kapatid na Esel, kung meron kang sektang sarili na hindi naman tinayo ng Ama? At mas lalong paano kang matatawag na Kristiyano niyan kung may sarili kang sekta, pero ang pinaniniwalaan mong sekta ay dalawa. Sekta mo at sekta ni Daniel. Siyempre hindi naman pupuwede magkakaparehas kayo ng aral. Hindi naman pupuwedeng magkakaparehas kayo ng kagustuhan. At lalong-lalo ng sino sa inyo ang tunay na sugo? Sino sa inyo ang tunay na alipin ni Kristo? Do'n pa lang mga kapatid, magbibigay tayo ng intro. At ito sinasabi ko rin 'to ng direkta kay Brother Esel. Sinasabi ko sa ito ng diretsahan bilang kapatid mo na bagaman hindi mo ako pinakikinggan at ayaw mo kong kilalanin bilang kapatid at ayaw mong sumagot sa mga comment ko kahit dito sa mga video at bagaman hindi mo tinatanggap yung ministeryong tinanggap ko at karapatan kong magbautismo, ay bibigyan kita ng sasabihin nating payo. Alam mo dapat nagpapasalamat ka, eh. Napakarami mong subscribers, eh. At karamihan diyan kasama sa iglesia ni Daniel. At karamihan diyan galing sa iba't ibang sekta na pinagsasabong mo. Ang tanong dito, sinasaway ba nila yung mali mong sinasabi? Sinasaway ba nila yung maling ginagawa mo? Hindi nila gagawin yon kasi nakikinabang sila sa'yo. Pakinabangan yan mga kapatid, eh. Pero kung may malasakit ka bilang kapatid, sasawayin mo yung mali para maitama mo yung tao. Ang masaklap lang dyan, kung yung sinasaway mo, ayaw magpasaway. Ayaw tanggapin yung pagsaway mo sa kanya, ayaw tanggapin yung pagtatama mo sa kanya ayon sa kalooban ng Panginoon, kundi ang gusto niya, yung ginagawa talaga niya. Kung ganyan, baka dumating sa punto, napabayaan ka na, hindi ka na sasawayin. Lagi mo tatandaan, Brother Esel, magpapasalamat ka sa Panginoon dahil sinasaway kita, sinasabi ko yung mali mo. Sa dami-dami mong subscribers na mga kaanib sa iglesia ni Daniel, sino sumasaway sa'yo? Alam mo, alam nila mali ka, eh. Alam mo bakit, Brother Esel? Alam nga naman tanggapin nilang tama ka tapos tama rin yung iglesia nila. May sarili kang iglesia, may sarili kang sekta, eh. O ngayon tatanungin natin yung iglesia ni Daniel. Sino tama? Sekta ni Daniel o sekta ni Brother Esel? Alam nga naman sabihin nilang sekta mo ang tama. 'Di ba? Siyempre tatanggapin nilang tama yung sekta nila na ang puno si Daniel Razonable. Hindi niya aariing tama yung sekta mo. Ngayon, ba't di ka niya sinasaway? Kasi nakikinabang sila sa'yo. Dahil sa'yo, napabubulaanan yung mga kasinungalingan ni Daniel na ipapatunog mong si Daniel ay sa Diyos gamit ang daya. 'Di ba? Bagaman hindi ka nila kinikilala talagang mangangaral, mga kapatid, si Brother Esel,
Bagaman hindi nila kinikilala yung sekta mong sa Diyos, hindi ka nila sinasaway kasi nakikinabang sila sa'yo. Hmm. Hindi tunay na kapatid yun. Ang tunay na kapatid sumasaway sa mali ng kanyang kapatid. Siyempre nagmamalasakit siya, eh. Yan ang ipagpasalamat mo sa Panginoon, Brother Esel, dahil nagsasalita ako ngayon sa'yo. Kasi ganito nga kapatid, Brother Esel, eh. Ang usapan dito, kung Kristiyano ka, hindi mo na dapat gawin ito, sabi ni Brother Esel. Hindi na dapat gawin. Ano ba yung mga dapat hindi mong gagawin? Siyempre, yung mga hindi ginawa ng mga tunay na Kristiyano. Yung mga tunay na Kristiyano, yung mga unang Kristiyano, yung mga kapatid natin mga apostol, yun ang hindi mo dapat gagawin. Kasi yung mga kapatid natin Kristiyano, nagsilakad kung paano lumakad si Kristo. Ngayon, saan sila lumakad? Ano yung nilakaran nila? Yung ipinaghanda ng Ama, yun yung aral ni Kristo. Sa gabay ng banal na Espiritu, na isulat sa Biblia. Yun ang bagong tipan. Ngayon, ang tanong ko sa Brother Esel, ginawa ba ng mga unang Kristiyano yan, ginagawa mo? Na nakikiapid ka sa iba't ibang sekta? Pinaniniwala mo yung tao na yung sekta ni Daniel tunay, samantalang may sarili kang sekta. Ginawa ba ni Apostol Pablo yan na siyempre naniniwala siya sa Iglesia ng Diyos, sinusunod niya yung aral sa Iglesia ng Diyos, pero meron siyang pinakikilala pang ibang sekta. Na yung sekta na yun, hindi naman kaanib sa Iglesia ng Diyos. Ginawa ba ng mga unang Kristiyano yan? Ginawa ba ni Apostol Pablo yan? Ginawa ba ni Pedro yan? Ginawa ba ni Juan yan? Ang ginawa nila, ang pinatutunayan nila, ang sinasampalatayanan nila, ang ipinakikilala nila, aral ni Kristo. Iglesia ng Diyos. Wala nang iba. Dahil yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Doon sila sumasampalataya sa anak. At ang kinikilala nilang iglesia, yung itinayo ng Ama, yung iglesia ng Diyos. Ngayon, ginawa ba ng mga unang Kristiyano yan, yung ginagawa mo ngayon? Sinasaway kita dyan. Dapat mong malaman yan. Alam mo, yung pinagsasabong mo yung mga iba't ibang sekta, walang kabuluhang usapan yan, taltalan yan, eh. Kasi ganito, pagsasabungin mo iba't ibang sekta, iba't ibang paniniwala, tapos matatapos yung video mo, hindi malalaman kung sinong tama, sinong mali. Ang gagawin ng nanonood, pipili siya kung sino. Dapat kung talagang mangangaral ka ng Diyos, ang gagawin mo, itaturo mo kung ano yung tama, ipakikilala mo yung mali, na huwag nilang gagawin. Hindi, ang ginagawa mo, pinagsasalita mo bawat isa, kaya bahala kayo sa buhay niyo, sabong kayo dyan. Ang panalo sa uli, ikaw lang. Kasi dadami viewers mo, eh. Mali yan, Brother Esel. Sana kahit hindi na lang sa akin, kahit hindi mo ako pinaniniwalaan, kahit wala kang pakialam sa akin, kahit para na lang sa anak mo. Kasi pag napalalim yung ugat mo na yan, mahirap bunutin yan. At baka hayaan ka na ng Ama dyan. Hindi ka na sasawayin. Sinasabi ko sa ito habang maaga pa, habang kukunti pa lang kayo. Para sa anak mo. Kasi siyempre, pagka dumami na kayo, madadamay mo yung anak mo. Madadamay mo sa mali mong ginagawa. Liban na lang kung loobin ng Panginoon na yung anak mo mamulat at tumalis sa pananampalatayang pinakikilala mo sa tao. Diba? Ganun yung mga kapatid, eh. Bago natin itutuloy itong video, mga kapatid, babasahin natin yung sinasabi ni Brother Esel dito na kung Kristiyano ka, hindi mo dapat gawin to. Tama nga naman, may hindi ka dapat gagawin. At yun ang ang mga hindi ginawa ng mga tunay na Kristiyano. Hindi sila nakiapid sa ibang iglesia o sa ibang sekta, sa ibang samahan. O sa ibang samahan na lang pala, sa ibang pananampalataya, sa ibang paniniwala, sa ibang samahan, sa ibang grupo. Iba't iba kasi grupo, iba't iba sekta, eh. Si Brother Esel may sariling sekta. Tapos, ang pinatutunayan niya, yung sekta ng iba. Hindi yung sekta niya. Bagaman may sarili siyang sekta. Ngayon, lumalabas, nakikiapid to. Nag-uunyango ka, Brother Esel. Ito, masasaktan ko ang puso mo, pero para sa ito. Para sa ito. At para sa mga anak mo, sa asawa mo. Para maligtas sila. Magkaroon sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Huwag mong hayaan dalhin mo sila
sa pamamagitan ng mali mong pananalita, mali mong pananampalataya. Mali yan, kapatid. Una sa lahat, kung Kristiyano ka, hindi mo dapat gawin 'to. Papakinggan natin 'to, mga kapatid, pero uulitin ko, bibigyan ko ng diin na dapat at hindi dapat. Hmm, Una sa lahat, dapat ang gagawin, yung mga aral ni Kristo, susundin mo 'yun. Kung anong ginawa ng mga unang Kristiyano, gano'n ka din dapat. Gano'n dapat ang mga tunay na Kristiyano. At ang hindi mo dapat gawin, makisawsaw ka sa ibang sekta, sa ibang grupo, sa ibang samahan na sa Diyos daw. Tapos, aariin mong ganap yung mga ginagawa nila do'n. Isipin mo 'yun, may sarili kang sekta, tapos may sarili ka ring gawa, may sarili ka ring pananampalataya, may pinaniniwalaan kang dapat gawin sa loob ng iglesia mo, sa sekta mo. Pero sumasampalataya ka rin do'n sa ibang sekta, naniniwala ka sa ibang sekta na may ibang puno, tapos tinatanggap mo din yung gawa nila. Anong klase naman 'yan, mga kapatid? Hindi ginawa ng mga unang Kristiyano 'yan. Ang pinaniwalaan nila yung anak. Ang kinilala nilang iglesia, yung iglesyang kinaaaniban nila. Yun ang ipinakikilala nila sa araw-araw ng kanilang buhay sa mundong ito. Hindi yung iba't ibang sekta na ayon sa gusto nila. Yan ang tunay na Kristiyano. Kaya yung ginagawa mo, Brother Esel, inulit-ulit ko sa iyo kanina. 10 minutes na tayo, 10 minutes na ako nagsasalita dito. 11 minutes na pala. Inuulit-ulit ko sa iyo na yung ginagawa mo ay pakikiapid, labag sa kalooban ng Panginoon, at pagbuunyangok. Hmm. Kung saan ka didikit, doon mo ibinabagay yung kulay mo. Isipin niyo yan, mga kapatid. Naniwala siya doon sa isang kapatid natin na yung kulay na ube o kung anumang kulay yon ay Antikristo. Pero hindi niya pinaniniwalaan yung sinasabi ko na yung 1,000 taon, hindi lahat ng Kristiyano dadaan doon. Kasi kung naniwala sana siya, binura niya. Ayaw niyang burahin. Ibig sabihin, wala siyang malasakit sa tao. Kasi kung sakaling alam niya na mali talaga yung 1,000 taon, dadaan lahat ng mga Kristiyano doon, makokonsensya siya, maaawa siya sa mga tao makapanonood nun. Madadaya niya, maliligaw niya, ayaw niyang burahin. Ibig sabihin, matigas ang bungo ni Brother Esel. Wala siyang pakialam sa taong makakakita nun. Ako, kung may video kong mali, napapanood ko mali, binubura ko eh. Kasi hindi naman para sa akin yun eh. Para sa lahat yun. Di ba? Hindi niya binura. Natakot siya. Hindi siya natatakot na baka magkasala yung iba at magkamali yung iba. Pero yung logo niya, binura niya, pinalitan niya ng kulay kasi natakot siya para sa sarili niya. Baka maging antikristo siya. Natatakot siya para sa sarili niya pero hindi para sa iba. Ulitin ko, kung para sa iba natatakot ka na magkasala sila, dapat buburahin mo yung video mo na nagsisisigaw ka pa doon. Lahat ng maligtas dadaan sa malaking kapighatian. Walang ganon. Walang ganon, brother. Alam ng mga kaanib sa iglesia ni Daniel yan. Ayaw lang nilang ituro sa'yo. Kasi hindi sila naniniwala sa sekta mo at hindi ka nila kinikilalang mangangaral ni Kristo o hindi ka nila kinikilalang alipin ng Panginoon. Kaya ka nila pinababayaan dahil hindi ka nila kinikilalang lingkod ni Kristo. Ayaw nilang maniwala sa sekta mo. Kaya ka nila pinupuri kasi nakikinabang sila sa mga video mo at kaya mo naman ginagawa rin sa kanila yan dahil nakikinabang ka rin. Pakinabangan ang namalabas niyan eh. Dahil pala sa pakinabang kaya nagpapatuloy. Yan ang katwiran nyo. Diba? Yan, katwiran din yan eh. Nangangatwiran ka dahil kaya mo ginagawa yan, nakikinabang ka eh. Yung kabila naman, kaya nila na ginagawa sa yung mga mabubulong salita dahil nakikinabang din sila. Yan yung mali. Hindi ginawa ng mga unang Kristiyano yan, kapatid. Ngayon, panonoodin na natin yung video ni Brother Esel. Magsasalita na siya dito. Ito na. Ito, ang ganda ng ni Brother Esel. Bahay ni Brother Esel. Wala daw siyang bahay mga kapatid eh. Ang tunay na Kristiyano, makinig ka. Ang tunay na yung tunay na Kristiyano daw makinig ka. Kristiyano na sumusunod kay Kristo, dapat kapareho niya ang mga alagad. Yan. Yung tunay daw na Kristiyano na sumusunod kay Kristo, dapat kapareho niya yung mga alagad. Parang bibigyan ko ng linaw. Parang gusto palabasin ni Brother Esel dito.
tuturing kang Kristiyano, dapat katulad ka ng mga unang Kristiyano, ng mga alagad ng Panginoon. Gano'n yata gusto ni Brother Esel na ipaliwanag. Ang mga alagad po kasi ni Kristo ay ganito. Yan. Dito po Ayan daw, yan daw ang susundin, no? Yung sasabihin niya ngayon. sa Marcos 7:5, sabi po dito ng mga iskriba at mga pariseyo, at siya'y Ulitin ko mga kapatid, tama nga naman, dapat ganun. Pero ang tanong ko, sinasabi mo na dapat ang mga tao ngayon na Kristiyano ay maging katulad dapat ng mga alagad ni Kristo noon o mga unang Kristiyano. Yung mga unang Kristiyano dapat maging katulad. Bakit yung ginagawa mo hindi naman katulad ng mga unang Kristiyano? Nakikisawsaw ka sa ibang sekta, ibang paniniwala, ibang gawa. Samantalang may sarili ka namang sekta. At pinagsasabong-sabong mo yung iba't ibang sekta. Hindi ginawa ng mga apostol yan. Wala kang mababasang gano'n, kapatid. Na pinagsama-sama niya yung iba't ibang paniniwala tapos pinagsabong niya sa harapan. Tapos siya hukom. Ang ginagawa ng mga tunay na Kristiyano, nangangaral, tumutulong, gumagawa ng may pag-ibig sa Diyos. Kung ano yung utos ng Ama, yun ang gagawin. Walang inuutos yung Amang ganyan na pagsabungin mo iba't ibang sekta at nakisawsaw ka sa sekta ng iba. Walang ganon. Dapat alam mo yan. Sinasabi mo na rin lang naman na dapat sumunod. Dapat maging katulad ng mga Kristiyano ngayon, yung mga unang Kristiyano. Bakit hindi mo pasimulan sa'yo, gawin mo. Lumayo ka sa iglesia ni Daniel. Sumunod ka sa Diyos. Itigil mo yung pagpapasabong mo ng kung sino-sino. Ngayon tatanungin kita. Total, sinabi mo na rin naman. Ang sabi mo yung mga dapat na Kristiyano ngayon ay katulad ng mga alagad ni Kristo. Tatanungin kita ngayon. Malinaw na tanong. Yung bang si Daniel Rationable na kawatan katulad ng mga alagad ni Kristo? Kaparehas ba ng alagad ni Kristo yung Daniel Rationable na ipinagtatanggol mo gamit ang daya? Tatanungin kitang malinaw. Sige. Patunayan mo. Mag-set ka ng usapan. Tayong dalawa lang. Walang sasamang iba. Walang commercial, walang kahit anong mga burloloy na mga palabas kung ano-ano. Tayong dalawa lang. Pagka-open ng ng camera, walang mangyayari ibang mga commercial, tayong dalawa, usap tayo. Huwag mo paghihintayin kasi ay nagsasabi ka, papasok, sabay may palalabas ka. Huwag ganon. Pag-usapan. Huwag ka na magpapalabas ng mga propaganda mo. Ayoko nang hindi tapat kausap, mga kapatid Bata pa ako, ayoko sa ganyan Ganyan, tatanungin kita. Sabi mo, dapat yung mga tunay na Kristiyano ngayon, dapat katulad ng mga unang alagad ni Kristo ngayon, katulad ba ni Daniel yung mga unang alagad ni Kristo? Sige nga, patunayan mo nga yan. Patunayan mo nga na katulad ni Daniel, Rationable, nakawatan, yung mga unang Kristiyano. Sige nga. Magaling ka, mga kapatid Magaling to, mga kapatid Pinupuna mo yung iba. Pero yung nasa harapan mo, hindi mo napupuna. Kumbaga, alis ka lang alis ng puwing ng kapwa mo. Pero yung sa'yo, malatroso. Nasa harapan mo na. Nasa harapan mo na si Daniel Ang laki-laking troso niyan Tapos yung mga maliliit na troso sa may paligid mo yun ang inuuna mo. Pero yung nasa harapan mo pagkalaki-laki, hindi mo napupuna, hindi mo nakikita. Pag sinabi ko pagkalaki-laki, mas malaki sa iba. Kasi may aral yan Hindi naman tanga yan Hindi naman tarantado yan. May aral yan May alam nga hiwaga yan Tinuro sa kanya ng unang punong tagapangasiwa kaya malaki yan. Sabi ko sa'yo. Malaking troso yan. Magaling mandaya yan Napakahusay yung pandarayang ginagawa niyan Ngayon, uulitin ko. Patunayan mo nga na si Daniel Rationable at ikaw, kung gusto mo sama mo na yung sarili mo, patunayan mo na rin na katulad ka ng unang Kristiyano, na mga unang alagad ni Kristo. Patunayan mo rin, hindi puna ka ng puna ng kung sino-sino. Napuna na dati yan. Yung unang punong tagapangasiwa, napuna niya na lahat ng ng iglesia. Ng iba't ibang sekta, iba't ibang pananampalatayang sa Diyos daw. Pinuna na ng unang punong tagapangasiwa yan.
Ang hindi niya napuna at hindi niya naihayag yung iglesia ng pamangkin niya. Kasi hindi niya na nakita kung gaano ka tampalasan yung pamangkin niya. Maaaring nung una siguro, dahan-dahan, ngayon gabing pagkatampalasan na walang iya Kaya kita mo, ang hatol sa kanya walang kapatawaran. Talagang pinanganak na hayop. Pinanganak ng hayop yun. Alam mo bakit? Hindi pa pinapanganak, may hula na sa kanya Yan ang ipinanganak na hayop. Yan. Wag kang ganun, Brother Esel Puna ka ng iba, napuna na dati yan. Dahil ang tungkulin ng naunang punong tagapangasiwa ay ihayag ang lahat ng iglesia. Yan ang binigay sa kanyang karunungan Tapos pupunahin mo ulit. Nire-recap mo. O kaya, ano ba tawag dito? Kumbaga sa kanta gumagawa ka ng revival. O kaya naman wala namang problema doon. Pwede namang ipakita mo yung mga video Ang problema lang mga kapatid, may malatroso sa mata nito, hindi niya nakikita Kumakalis siya ng puwing, pero yung sa mata niya, troso. Bukod sa mata niyang may troso pa sa harapan niya pagkalaki-laki. Yun si Daniel na ipinagtatanggol niya. Isipin mo yan, may sarili kang sekta, tapos yung sekta ng iba pinaniniwalaan mo, pinagtatanggol mo, tapos pagpapasabong ka ng iba't ibang iglesia, samantalang meron kang sarili, na dapat yun ang pinatutunayan mo kung tunay talagang iglesia yan. Diba? Isipin mo naman mga kapatid. Ulitin natin. Pakinggan natin ulit si Brother Esel. Tanong ng mga Pariseo at ng mga Eskriba, sino si Kristo? Tinanong nila. Bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng mga matatanda? Sabi ni Brother Esel, bakit daw hindi yung mga alagad ng binasa niya yung talata mga kapatid, na bakit nga raw yung mga alagad ni Kristo hindi nagsisipagsunod sa mga salit-saling sabi ng mga tao. Yan. Ngayon, ano ba yung salit-saling sabi? Yung salit-saling sabi, yun ang salit-saling sabing ginagawa ng tao. Kasi naipapasa mga kapatid Alam nga naman salit-saling sabi lang, hindi ginagawa. Diba? Yung salit-saling sabi, ginagawa yon at pinaniniwalaan. Ngayon, hindi ba't kasama sa salit-saling sabi yung mga gawa ng sanlibutan? Yung basketball, volleyball. Salit-saling sabi yan na nagbunga di ba? Saan ba nagsimula yung basketball? Yan ba yung nagsimula doon sa aral ni Kristo? Nang gagawin mo yan? Mag-i-endorso ka ng basketball? Pagbabasketballin mo yung mga tao? Yung volleyball, kasama ba sa aral ni Kristo yan? Hindi. Salit-saling sabi yan. Hanggang sa nakarating sa Pilipinas, nakarating sa kung saan bansa, na pinaniwalaan ng kahit ng kung sino-sino na dapat nilang gawin. Kasi magpapalakas daw sa kanila. O kaya naman magbubunga ng katanyagan nila, makikilala sila. Hindi kasama sa aral ni Kristo yan. Kahit hindi ka mag-basketball, lalakas ka Lalo pat may pananampalataya ka. Yung volleyball, hindi ba kasama sa saling sabi yan? Diba? Kasama rin yan Hindi lang naman ang pamahiin Diba? Kasi pamahiin mga kapatid, salit-saling sabi yun na ginagawa. Na kunyari, nagmula yung salit-saling sabi sa Italia na wag magwawalis paggabi. Nakarating dito, hindi rin sila nagwawalis paggabi. Meron naman salit-saling sabi galing naman sa Canada na pagkakain, gagamit ng kubyertos, gagamit ng kutsara at tinidor. Kapag hindi ka gumamit nun, ang tawag doon ay walang paggalang, parang ganon. Ngayon, dumating sa Pilipinas, ginagawa rin. Yung basketball, nagsimula yun sa Amerika. Salit-saling sabi na magandang sports yan. Nagpapalakas sa tao. Nailalayo yung kabataan sa masamang gawa. Salit-saling sabi rin yan. Ginawa rin ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Nagtayo rin sila ng court. Nagpa-basketball din sila para daw exercise. Malayo yung mga kabataan sa paggawa ng masama. Hindi totoo yun. Malalayo ang kabataan sa paggawa ng masama sa aral ni Kristo. Kung sasampalataya yung pamilya, susunod,
at ituturo nila sa anak nila. Salit-saling sabi rin niya. Kasi kung hindi salit-saling sabi yan, o sige, sabihin na natin, palusutin natin si Brother Ezel. Baka sabihin niya, hindi naman salit-saling sabi yan. O, ganito na lang. Yan ba aral ni Kristo? Yan ba utos ni Kristo? Kaya sabi mo, dapat katulad ng mga unang Kristiyano eh. Ha? Dapat katulad ng mga unang Kristiyano. Ngayon, ginawa ba ng mga unang Kristiyano yan? Nakilahok ba sila sa mga palaro ng sanlibutan? At kung may pinayagan si Pablo makilahok, may pinayagan siya, pero hindi siya nag-endorso. Gago. Walang ganun. May pinayagan siya. Pero yung pinayagan niya, depende. Kung hindi naman siya lalabag sa sa utos ni Kristo. Kung hindi naman siya lalabag sa utos ni Kristo, pwede niyang gawin yon. Ngayon, yung volleyball ba? Utos ba ni Kristo yon? At kung hindi utos ni Kristo, yan ba'y nakasasama? Nakasasama yun eh. Kasi bawal ni Kristo magsuot ng mahalay eh. Hindi ka naman pwede mag-volleyball na mahaba palda mo. Tapos nakalugay yung buhok mo mahaba. Karamihan ng nagba-volleyball dyan sa television nakamaiksi. Talagang pit na pit. Talagang nakalapat yung pagkanipis-tipis ng ng suot nilang panapin sa kanilang maselang baaging parte ng katawan. Napakanipis na talagang nakalapat na talaga. Yung iba nga talagang nakabakat na yung ari ng babae. Yan nga yung madalas na pinanonood eh. Kinukuha na ng video eh. Talagang tinututok dun sa ari ng babae kasi talagang nakabakat na eh. Para nga naman makakilos ng maayos yung babae. Pero nagkakasala sila dahil bawal ng Panginoon yung mahalay na pananamit. Di ba? Ganun yung Brother Ezel eh. Kundi nagsisikap. Di ba, mga kapatid? Bawal yun mga kapatid eh. Tsaka yung mga ganito mga kapatid eh. Pwede ka namang mag-sports, mag-volleyball kayo, laro-laro lang. Kasi kung laro-laro lang naman, hindi mo naman kailangan na magsuot pa ng mahalay na damit. Kahit nakapalda ka, mahaba buhok mo. Kasi laro-laro lang naman. Agis lang kayo ng bola. Di ba? Pwede naman yun eh. Pero para i-endorse mo talaga yung pinakalaro na yun, i-endorse mo sa mga kapatid, pinaglalaro mo pa sila. Isipin mo yan, yung kuya mo, nagpapalaro ng ganyan, volleyball, nanunood pa siya, na yung suot ng mga babae mahalay, na ang dapat na ginagawa niya ay sinasaway niya yung mga bata na yun eh, na bawal yan. Tinuturuan niya ng tama. Ibig na tinuturuan niya ng tama, hinahayaan niya pang magkasala. Pinababayaan niya. At ini-endorso pa niya sa kapatiran. Kaya yung mga kapatid sa iglesia, nahuhumaling sa ganyan. Maglalaro na rin. Yan, tama ba yan? Ang ini-endorso ng mga kapatid nating mga Kristiyanong, unang mga Kristiyano, ng mga kapatid natin, mga apostol, aral ni Kristo, aral ni Kristo, aral ni Kristo, aral ni Kristo. Wala nang iba mga kapatid, yun ang susundin natin eh. Hindi naman tayo taga sanlibutan eh. Ipalaro ng sanlibutan yan eh. Hindi naman palaro ng Kristiyano yan. Walang ganon. Lagi nyo tatandaan, hindi na tayo taga sanlibutan kung ikaw ay tunay na Kristiyano. Bakit makikisama ka sa palaro ng sanlibutan? Palaro ng sanlibutan yan eh. Ang naka-imbento niyan, hindi naman alagad ni Kristo. Mas lalo namang hindi yan iniutos ni Kristo. Kaya ang dapat tatahanan, aral ni Kristo. Kaya mali yan eh, mga kapatid eh. Nag-i-endorse siya ng palaro ng sanlibutan. Ulitin ko, si Pablo, pumayag. Kung hindi ka naman magkakasala. Pero, hindi siya nag-endorso. Ang dami niyang ini-endorsong palaro ng sanlibutan eh. Alam niyo tawag dyan? Pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Kasi tinatangkilik niya yung palaro ng sanlibutan. Hindi lang niya tinatangkilik, tinetelevised pa niya at ipinakikilala niya sa mga kaanib sa iglesia niya. Kumbaga yung kaanib sa iglesia niya dating sa Diyos, kino-convert niya na maging makamundo. Kino-convert niya, inililipat niya sa sanlibutan yung mga dating sa Diyos. Kasi ganun siya. Alam niya kasing may tatanggapin siyang kaparusahan. Kaya damay-damay na lang ang ginagawa niya. Alam niyo, pupunahin niyo yung mga kapatid yung ginagawa niya. Pinahahamak niya tao. Pinapahamak niya yung mga tao.
Ang utos niya hindi sa ikaliligtas, sa ikapapahamak, pagsalang-salang sa aral ni Kristo, mga kapatid, eh. 'Di ba? Hindi ginawa ng mga unang Kristiyano 'yan, hindi ginawa ng mga kapatid nating mga apostol 'yan. Sa panahon pa lang ng mga apostol, mga palaro na. Hmm, at hindi inendorso ni Pablo 'yan, ng kahit sinong mga kapatid nating mga apostol. Ano anak? Dali lang. Mabalik tayo. 'Yan na. 'Yan na, balik na tayo. Hindi nag-endorso yung mga unang Kristiyano, ang mga kapatid nating mga apostol ng palaro ng sanlibutan. Palaro nga ng sanlibutan, eh. Di ba, naiintindihan ba yung ibig sabihin ng palaro ng sanlibutan? Ibig sabihin, sa kanila yon, hindi sa atin yon, hindi sa Kristiyano yon, hindi mo kailangan gawin yon. Hmm? Hindi requirements yon para maging tunay kang Kristiyano na makikisalo ka dyan sa mga gawa ng sanlibutan. Eh, hindi ka na nga taga sanlibutan, inalis ka na nga mula sa sanlibutan, eh. Kaya nga tayo mamamayan na ng langit, eh. Hindi naman tayo mamamayan ng mundong to. Labas na tayo dito, inalis na tayo dito. Kung tunay kang Kristiyano, ikaw ay mamamayan na ng langit. Taga doon ka na, mamamayan ka na. Ha? At talagang magiging mamamayan ka ng langit, ito magpapatuloy ka hanggang huli. Salit-saling sabi rin yan, eh. Mga kapatid, eh. Ha? Salit-saling sabi na gawa ng sanlibutan. Kasi gawa ng sanlibutan, alam niyo mga kapatid, kasi yung gawa ng sanlibutan, alam niyo na pananatili yan. Yung gawa ng sanlibutan na ipananatili nila, nananatiling yan ay ginagawa dahil sa salit-saling sabi. Ha? Hmm? Eh, makakarating ba dito yung basketball sa atin? Yung volleyball? O kung yung anumang sports na ipinakikilala ni Daniel Razonable yung magnanakaw? Kung hindi naman sinalit-saling sabi ng mga nagpasimulang gumawa. Diba? Meron pa nga pasalit-saling sabi sila na yan daw ay nakapagpapalakas ng katawan, eh. Exercise, nakapaglalayo sa mga kabataan ng paggawa ng masama. Hindi katotohanan yan, eh. Isipin nyo, pagkalaki-laki ng court, ang laki-laki ng court, eh. Tapos sa maglalaro, 10 bata, minsan magsusuntukan pa. At ang makapaglalaro lang, yung taga ron. Kasi pagka dumayo yung taga ibang lugar, bubugbugin. May ganun, eh. Yung court na yon, maswerte tuloy, patawaran ng Panginoon, mali salitang maswerte. Okay pag okay, kapag yung court itinayo doon sa lugar nila. Kasi siyempre teritoryo nila yun, eh. Sila sila ang priority doon. Ngayon yung mga dadayo, yun yung hindi priority. Pwede silang hindi makalaro, pwede silang kursyonadahin, di ba? Isipin nyo, ang laki-laking lote na yan. Parang 100 square meter. Tapos gagastosan ng pagkalaki-laki. Tapos ang makikinabang sa 10 bata, magbabasketball sila doon balyahan. Magkikiskisan sila ng mga bayag nila. Di ba? Maiksi din ang short yan, eh. Naka na yung mga bayag. Nagkikiskisan ng bayag, nagkikiskisan ng bayag. Minsan nagkakaasaran pa. Nagiging pustahan pa, nagiging sugal. Pupustahan sila diyan. Tapos pag napag-initan yung isang player, dahil hindi naman taga ron, pagkalabas, bubugbugin na. Minsan may magkakapatayan pa diyan, may nagbabarilan. Hindi kasi utos ni Kristo 'yan. Tsaka isipin niyo pagkalaki-laki ng court, basketball. Maglalaro 10 kabataan, 5 sa kabila, 5 sa kabila. Tapos yung nanonood 200. 200 bata, pero sila lang naglalaro. Ganun yun, eh. Kung yung court na yan, gawing playground. Gawin mo playground. Tapos babantayan mo ng tanod. Ilang bata makakapaglaro? Hindi lang 2, hindi lang 10, marami. Pwede pang pwede pang tambayan ng mga estudyante na nagre-research, nag-aaral ng mga kanilang mga assignment. Pwede marami makikinabang, eh. Ba't di sila gumagawa ng ganun? Ba't ayaw nila ng ganun? Kasi sa salit-saling sabi, mga kapatid. Meron din kasi yung kabilang bansa, meron din dapat tayo, gano'n. Tsaka sa kapurihan ng bansa, kapurihan ng tao. Kasi pagka meron nga namang magaling diyan na nakatungtong sa pinakamataas na antas ng pagbabasketball, kapurihan nila 'yon, ng laman. Kapurihan ng tao. Yan. Isipin niyo mga kapatid, 100 square meter. Tapos ang naglalaro sa 10 bata. Sila lang.
Samantalang yung mga kabataang lilit, mga 7 years old, mga 5 years old, mga 10 years old, nandun sa tabi-tabi, kanya-kanyang upo. Minsan nasasagasaan pa sa kalsada. Minsan, nababagsakan pa ng kung ano-ano. Bakit? Walang mapaglaruan mga kapatid, eh. Kung ginawang playground diyan, di natuwa yung mga bata. Yan, kaya hindi nga utos ni Kristo, kaya nga sablay mga kapatid, eh. Tsaka lalakas ka kahit hindi ka mag-basketball, lalo pa't may pananampalataya ka sa Panginoon. Sa umaga pa lang magbanat ka na ng buto, mag-exercise ka, mag-unat-unat ka diyan, eh. Magandang warm up 'yan para medyo ganahan ka sa mga iba mo pang mga gagawin. 'Yan mga kapatid. Eh, 'Yan ay gawa ng sanlibutan, uulitin ko, kalooban ng sanlibutan, galing sa kanilang Ama, hindi 'yan utos ni Kristo, hindi galing sa Ama, hindi 'yan requirements, hindi tayo taga sanlibutan, at ang gumagawa niyan at ang nag-i-endorso niyan, kaibigan ng sanlibutan. Nakikipagkaibigan si Daniel sa sanlibutan, eh. Kasi yung gawa ng sanlibutan, ini-endorso niya, sinusuportahan niya, tapos paunti-unti ipinakikilala niya sa mga iglesia niya. Na yung iba diyan, yung mga nabautismo sa tunay na bautismo, tumanggap ng banal na espiritu, na inililipat niya sa paggawa ng sanlibutan. Sa paggawa na ayon sa sanlibutan. Inililipat niya dahan-dahan, eh. Kaya nga yung Daniel Rasonableng magnanakaw niyan, malaking troso yan. Napakagaling mandaya niyan, eh. Alalahanin niyo, artista yan. Kaya yung ginagawa mo, Brother Esel, pag pinagpatuloy mo yan, lalo na yung iglesia mong mali, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, magbabayad ka at hindi mo matatakasan yan. At maidadamay mo yung mga anak mo, yung asawa mo. Pero kung lulobin ng Panginoon, mahihiwalay sila sa mga gawa mo na pakikiapid at pagpapaimbabaw. Pakinggan ulit natin si Brother Esel. Sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal. Doon po pala sa mga alagad ni Kristo, hindi po sila sumusunod sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Yan. Kaya hindi sila sumusunod sa salit-saling sabi, lagi mo tatandang Brother Esel, kasi hindi nga utos ni Kristo 'yun. Hindi nga aral ni Kristo. Ang tinatahanan kasi nila ay aral ni Kristo. Mga ano kasi yan mga kapatid, Brother Esel, mga bahagi ng katawan ni Kristo yan, mga sangkap ni Kristo yan. Kaya natural, ang susundin niyan yung ulo. Ngayon, hindi ka kasi kaanib sa iglesia ng Diyos, kaya ang sinusunod mo, sarili mo. Totoo yun. Kasi kung kaanib ka sa iglesia ng Diyos, hindi ka magtatanggol ng taong hindi sa Diyos. At hindi ka magtatayo ng sarili mong iglesia. Ang isa po pala sa palatandaan na ikaw ay talagang tagasunod ni Kristo, dapat hindi ka naniniwala o hindi ka lumalakad sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda o yung mga kaugalihan. Tama yan. Gaya halimbawa yung mga kaugalihan natin dito sa Pilipinas, marami tayong kaugalihan, eh. Kapag mayroon pong patay, bawal maligo. Speaking of patay, ngayon, di ba yung ginagawa ng mga kaanib sa iglesia ni Daniel ngayon, kinakantahan yung patay. Kinakantahan yung patay, mga kapatid, nag-aaharana doon sa gitna sa harapan ng nicho, ng kabaong, eh. Doon pa nagkakakantang mga loko-loko, eh. May pagsayaw pa. Di ba ginagawa ng sanlibutan yan? Nilibangin yung patay kasi bago daw umalis. Kung nililibang nila yung namatayan, bakit hindi yung namatayan yung nila, libangin nila? Pagkalibing, o kaya naman tabihan nila, damayan nila. Di ba? Kausapin nila. Hindi yung kakantahan mo tapos habang kumakanta may nakasunod ng production team kumukuha ng video tapos ipalalabas sa iba't ibang platform ni Daniel. Ang ginagawa diyan, pati yung bangkay kinakalakal nila. Lahat ng pwedeng kalakalin, kinakalakal. Ultimong patay na, ultimong bangkay kinakalakal. Ganyan yung kuya mong walang ya. Kapag meron pong patay, naglalagay ng puting balabal dito sa kanilang ulo. Tama yan, mali yan. Itim, gano'n. Kapag may ang kasi ni Brother Esel, mga kapatid, pupunayin niya yung maliliit, pero yung malalaking nasa harapan niya, tinatakpan niya. Ito maliliit na bagay ito, eh.
Hmm? Pwede mo sawayin yan. Pero ba't hindi mo sinasaway yung malalaki? Ha? Ba't ayaw mo sawayin yung malaki? Yung kuya. Ha? Eh kasi naniniwala ako yung kuya, hindi ka naniniwala, hindi si Brother Esel naniniwala doon. Hindi kinikilala ni Brother Esel yun eh. Kasi kung kinikilala mo yun, dapat kaanib ka na doon. O, bakit ayaw mo? Kasi hindi mo siya kinikilala. Ang gusto mo simpatya. Hmm. Hindi pinupunan mo yung maliit na bagay na sabi na natin, wag na lang pala maliit na bagay, nagkamali ako diyan. Malaking bagay yan kasi pagkakasala pa rin yan eh. Malaki o maliit, pagkakasala ay pagkakasala. Sabi na natin, pinupunan mo yan. Pero yung mga pagkakasalang yung mga pagkakasalang ginagawa ng kuya mo, di mo nga nakikita eh. Ang lalaki nun. Hmm? Yan. Pupunahin mo yung iba, pero yung nasa harapan mo, parang ganito eh. May pasasamain ka, may pababanguhin ka. Pababahuhin mo yung iba, pababanguhin mo naman yung isa. Samantalang yung isang pinababango mo, mabaho talaga yun. Kahit anong gawin mo. Matay, bawal po magwalis. Yun ay mga pamahiin o mga kaugalian. Speaking of bawal magwalis, pamahiin din yan. Salit-saling sabi, pamahiin. Sa pinakamaiksing salita, Brother Esel, yan ay gawa ng sanlibutan. At maraming gawa ang sanlibutan. Alam mo kung ano yung gawa ng sanlibutan? Yung wala sa labas, yung labas sa aral ni Kristo. Kung ikaw ay Kristiyano, ayon dito, tinanong ng mga Pariseo at ang mga eskriba si Kristo, ang tanong nila, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng mga matatanda? Kung ikaw po pala ay tagasunod ni Kristo, hindi ka dapat maniwala o lumakad o sumunod. Yan sabi hindi dapat maniwala, lumakad, o sumunod. Ngayon, ano ang sinusunod ni Brother Esel? Yan ba'y utos ni Kristo? Kalooban ba ng Ama yan? May nababasa ba kayong habang nangangaral si Apostol Pablo, merong nagigitara at ang gamit ay electric guitar. O kaya naman sasabi ni Brother Esel, wala pa namang gitarang electric guitar noon, gago. Maraming instrumentong pwedeng gamitin sa panahon na yon para pampaakit. Hindi nila ginawa yon kasi ang dapat maririnig, salita ng Diyos. Si Brother Esel, habang nangangaral, yung asawa niya, may nagigitara sa gilid. Tapos meron pa silang drums. May banda pa. Meron bang ganun na yung pagkakatipunan ng mga kapatid nating apostol, may mga instrumento? Kumanta ba sila na may habang kumakanta, may drums, may gitara, may ganun ba yun? Nagtataas ng kamay, may ganun ba yun? Nagsasayawan? Walang ganun eh. Ang kinanta sa bagong tipan, na yung bagong tipan, kinapalulooban ng aral ni Kristo, ang kinanta nila doon, himno. Himno. Kinanta ni Kristo, himno. Kinanta ng mga apostol ni Kristo, himno rin. Hindi sila kumanta ng doon, iba. Na may instrumento, walang ganun. Kumbaga pure na pure, boses lang nila yung naririnig na nagpupuri sa Ama. Walang kahit anong instrumento, hindi kailangan yan. Hindi mo kailangan yan. Kailangan yan ng mga pagpaimbabaw. Huwag mang gawin yung mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Yun ang isa sa Ikaw nga, yung salit-saling sabi ng mga bulaang mga sekta, ina-adapt mo eh. Saan magaling yung yung pagkanta na sumasayaw, may gitara, may banda. Hindi ba sa salit-saling sabi ng mga salit-saling sabi at salit-saling gawa ng mga peking iglesia. Maraming peking iglesia naglitawan, ginagawa yun na ginagawa mo rin. Nakikigaya ka kasi. Natandaan na ikaw ay sumusunod kay Kristo. Pero kung ginagawa mo pa rin yon, dito sa 7, sabi dito, datapwat walang kabuluhan. Pampunahin mo yung mga tao din, walang aral yan eh. Kaya nagtalagay ng tali sa ulo yan. Walang aral yan, Brother Esel eh. Hindi nakatikim ng aral yan eh. Naloko yan eh. Ikaw, nagbabasa ka ng Biblia, Brother Esel, nakikinig ka pa sa video ng unang katiwala. Isipin mo yan, tapos naglalagay ka ng drums. Saan nakasulat yon? Kaya una sa lahat, dapat yung sarili mo yung sinasaway mo. Tinatanggal mo yung malatroso sa mata mo. Saway ka ng saway ng iba, ikaw itong nakabasa, gumalabag ka. Labag yan wala namang nasusulat na gumamit ng instrumento yung mga kapatid natin, mga apostol, habang nagkakatipon.
Wala naman nasusulat na habang nagsasalita yung mga pastor merong plauta o kaya naman, merong pakakak na tumutunog sa gilid. Yung asawa ni isipin niyo asawa ni Brother Isaac nangangaral. Hindi ko maintindihan yung sinasabi, Ilocano ikaw kung Ilocano yata yun, hindi ko alam. May tumutugtog ng gitara, yung tugtog pa niya yung malungkot. Parang nasa telenovela. Ano, anak ng kawago naman yan, no? Nasusulat ba yan, Brother Ese? Ngayon, tunay ka bang Kristiyano? Kung makapuna ka ng mga sasabihin mo, kung tunay kang Kristiyano, ikaw tunay ka ba? Tatanungin kita. Ako, tunay ba ako? Hindi ko sasabihin tunay ako, alamin mo. Kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Magiging walang kabuluhan yung pagsamba mo sa Diyos. O yung sinasabi mong sumasampalataya ka sa Diyos. Walang kabuluhan yon. Tanong ko sa'yo, yung pananampalataya mo, may kabuluhan? Ha? May kabuluhan ba yan? Yung pananampalataya mo? Sa ibang sekta? Kasi sumasampalataya ka sa ibang sekta eh. May sekta ka namang sarili. Ba't pananampalataya yan na kinikilala mong mangangaral ng Diyos si Daniel? Kinikilala mo yung iglesia ni Daniel bilang. Kasi ganito mga kapatid Kung si Daniel, di ba, ayaw niya kay Daniel, na ayaw talaga niya, ginagamit lang niya. Kung talagang hindi mo kinikilalang tunay na iglesia yung inaaniba ni Daniel, sana hindi mo pinagtatanggol yan. Sana hindi mo ini-endorse yung kapatiran ni Daniel. Kasi ganito ini-endorse mo si Daniel, ini-endorse mo rin yung sekta niya. Ibig sabihin naniniwala kang tunay yung sekta niya. Ngayon, i-endorse mo rin yung sekta mo, i-endorse mo rin yung sarili mo, ini-endorse mo rin yung sekta mo kasi tunay din. O ngayon, ang tawag diyan, pakikiapid ang tawag diyan kapatid Mali yan. Maling-mali yan. Hindi ginawa ng mga unang Kristiyano yan. Tandaan mo yan. Kung gumagawa ka pa rin sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda, datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Sa 8, nilisan ni sabi dito bale wala ang pagsamba nila sa akin. Ngayon, yung pagsamba mo ba, Brother Esil, yan ba may kabuluhan? May kabuluhan ba yan? Alam niyo yung pagsamba, pagtupad ng kalooban ng Panginoon yun Ngayon, kalooban ba ng Panginoon na sumaksi ka sa ibang sekta? Mag-endorso ka ng ibang guro, ng ibang sekta? Yan ba'y utos ba ni Kristo na utos ba ng Panginoon na magtayo ka ng sekta mo? Ikaw leader? Patakaran mo? Pagsamba ba sa Diyos yan? Hindi pagsamba yan Pagpapaimbabaw yan inyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Masama. Pupuna-puna ka ng mga puwing ng iba sa'yo troso. Troso yun, hindi ako nagkakasala kasi kung nagkakasala man ako, hindi ko na itutuloy ito. Sasabihin ko patawarin ako ng Panginoon. Troso yun sa'yo kapatid. Troso yan. Sita ka ng iba na nasita na dati. Samantalang yung ginagawa mo at yung ginagawa ng ibang sekta, hindi mo sinisita. Pinagsasabong mo pa nga Tapos yung sektang napakataas na sa mundo, hindi pala napakataas, napakalaki na, doon ka naman dumidikit. Hindi ka nagsusuri kung may mali doon. Ang ginagawa mo, dumidikit ka kasi marami. Kasi kung tapat ka kapatid, magsusuri ka kung may mali ba doon sa sekta na yon. Kung si Daniel ba'y totoo, hindi ka nagsusuri. Isipin mo, mag-i-endorso ka na, sasabihin mo, kayo na po ang umusga. Kung may pangunawa ba si Daniel o wala. Tapos gagamitin mo ang video luma. Kaya napapasabi ako siyang gago, sasabihan kitang gago Ayoko to talagang isipin mo yan napaka-bias mo. Sasabihin mo, kayo na po umusga mga kapatid. Kung may pangunawa si Daniel, si Kuya Daniel, gago. Si Daniel Razonable, kung may pangunawa. Tapos gagamitin niyang video, yung video ni Brad Daniel na nangangaral na may kodigo. May kodigo yun May binabasa siya dun sa may kahoy, sa may patungan ng mga papel. May binabasa siya Tsaka malalaman mo yung binabasa niya, scripted. Scripted yun. Kung gusto mong ipakilala si Daniel, ipakita mo yung video niya ngayon nung siya na yung nangangaral. Kasi hindi na magiging scripted. Wala na kasing gagawa ng script niya, umalis na nagpahinga na. Okay. Ganun yan, mga kapatid. Kaya kita nasasabing gago, hindi ka kasi patas mandaraya ka
Yun, dadami-daming video ni Daniel diyan, kinukuha mo yung luma, scripted pa. Tapos, sisirain mo yung mga exiter sa pamamagitan ng isang exiter. Yung isipin niyo mga kapatid, ipo-post yung video ng bastos na lalaki. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Bastos yung bunganga nun, eh. Yung lalaki na yun na nagmura sa kuya niya, kuya ni Daniel. Yun ang ipinakikita niya. Tapos, pag pinalabas niya yung video na yun, palalabasin niya lahat ng exiter katulad nun. Sinisira niya lahat ng exiter sa pamamagitan ng bastos na yun. Kung tapat ka kapatid, huwag mo sirain yung lahat. Ganito ba? Ikaw ba papayag ka? Masama ka? Tapos pati yung mga anak mo sasabihin ko masama rin. Payag ka ba nun? Sige nga. O kaya naman yung asawa mo masama yung babae. Tapos sasabihin ko, dadamay ko anak mo pati mga mo. Masasama rin yung mga sinungaling yan. Lahat yan. Samantalang yung isa mo ng mga anak gumagawa naman ng tama. Wait, makatarungan ba yun? Diba? Hindi makatarungan yung kapatid. Mali yun. Hindi dapat gawin yun. Kung may mali ka, mali mo lang. Hindi lahat ng exiter masama, walang pananampalataya, hindi lingkod ni Kristo. Lagi mo tatandaan yan. Yung pinakikilala mo laging lalaking bastos, yung bunganga. Wag mong ikakon lahat ng exiter sa pamamagitan nun, mandaraya ka eh. Kinukuha mo yung mga masasamang sinasabi ng bastos na yon para patunugin mo na lahat ng exiter masama na dapat itiwalag. Gago ka. Gago ka, Esil. Brother Esil, gago ka. Alam mo, masakit yung ginagawa mo eh. Alam mo, hindi ko kilala yung mga ibang exiter dyan Hindi ko kilala yan. Kasi hindi naman ako kaanib sa iglesia ni Daniel. Yung bullshit na Daniel na magnanakaw na yan. Hindi ko kilala yung mga yan. Pero hindi ko kinikilala na lahat yan masasama. Lahat nga, yung karamihan nga umalis dyan, kaya umaalis yan kasi mayroong aral yan eh. May banal na espiritu din naman sila. Kaya alam nila yung dapat gawin. Pag napapanood ko nga ibang excerter, naiiyak din at nasasaktan ng damdamin ko. Nararamdaman ko yung hirap nila eh. Hindi naman lahat ng excerter masama mga kapatid. Hindi naman lahat ng excerter alam ko may excerter talaga kagaya ng yung video na pinalalabas ni Brother Esil. Bastos talaga bunganga nun eh. Una nanonood ako sa kanya eh. Medyo may sinasabi naman siyang ganito ganyan. Pero malalaman mo bastos ang bunganga eh. Saka namin personal. Tapos may sinasabi siya na kabastusan na hindi naman niya sinasabi yung mga pruweba niya. Wala siyang basta daldal lang siya ng daldal ng basta talagang naisisingit yung bastos eh. Bastos ang bunganga nun eh. Pero hindi lahat ng exiter katulad nun. Lagi mo tatandaan yung Brother Esil. Huwag kang ganyan. Maawa ka naman sa mga exiter. Kahit kapiraso naman, bigyan mo naman ng awa naman yung mga tao. Gabi ka naman. Hindi mo naman kilala sila eh. Hindi ka naman nakakabasa ng puso eh. Pangalawa, hindi mo alam yung patakaran sa loob ng iglesia ni Daniel kung gaano kahirap doon. Maniwala ka. Hindi mo alam yun. Wala kang karapatang humatol na sa iglesia ni Daniel ay walang paghihirap na nangyayari dahil hindi ka kaanib doon, gago. Saksak mo sa mukha mo yan, sa baga mo yan. Sampal mo sa pagmumukha mo yan. Hindi ko isasampal sa'yo kasi pwede kang umilag eh. Pero kung isasampal mo sa sarili mong mukha, baka matauhan ka. Huwag mo sasabihin yan, wala kang idea. Lagi mo tatandaan yan. Huwag mong sabihin, sa isang islang yan, huwag mong sasabihin na sa Boracay, may white sand. Kung hindi ka naman nakapunta ron. Huwag mo sasabihin ganun. Kasi pwedeng magbago yun mga kapatid eh. Kaya wag na lang ganun. Huwag mo sasabihin na sa isang lugar, kunyari may isang lugar na maganda ron. Maayos doon, walang gulo, walang ano. Tapos hindi ka naman nanggaling doon, narinig mo lang. Paano kung yung pinanggalingan ng salita na narinig mo kasinungalingan? Endorso ko ng endorso, gago. Di nagpuntahan yung mga tao doon, meron palang patayan nangyari doon, meron palang mga demonyo doon, ang dami. Mag-isip ka, puntahan mo muna doon, o kaya naman suriin mo. Huwag ka magtatanong sa isa, tanong ka sa marami. Kasi pagka namamadali kang sumikat, siyempre nagmamadali ka rin magtanong. Madali ka rin na di ba? Brother Esil, hindi tama yan. Nakasasakit ka ng damdamin ng tao eh. Maawa ka. Kahit konting awa, maawa ka.
ko pala yon. 9. At sinabi niya sa kanila, totoong tinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Kapag sumusunod ka po pala ng mga salit-saling sabi ng mga matatanda, itinatakwil mo yung mga kautusan ng Diyos sa iyo. Ano? Hindi itinatakwil. Pwede rin itinatakwil, pero talagang dapat sasabihin, tinatalikuran mo yung Diyos. Kasi di ka naman makapaglilingkod sa dalawang Panginoon eh. Hindi ka makapaglilingkod sa Panginoong sa Kristo, sa Ama, tapos maglilingkod ka rin sa sanlibutan ng Diyos si Satanas. May tatalikuran kang isa doon. Kaya pag sinunod mo yung gawa ng sanlibutan, tumatalikod ka sa gawa ng tunay na Kristiyano. Pag umaharap ka kay Satanas, tumatalikod ka sa Ama. At lagi mo tatandaan, yung ginagawa ni Daniel, gawa ng sanlibutan yan. Lahat halos ng gawa ng sanlibutan, ini-endorse niya sa mga kapatiran na kaanib sa iglesia niya. Ini-endorse niya, nagdo-donate pa nga siya sa sa isang killer na nagtatago na yata ngayon. Hindi ko alam saan na napunta yun. Nagdo-donate pang gago. Kahit hindi siya mag-donate doon, hindi magugutom yun eh. Maraming pera yun. Lagi yung tatandaan, maraming pera yun. Ang daming napakinabang nun. Nagdo-donate pa yung walang hiya. Alam bakit, Brother Esel? Nagpapalakas kasi sa PNP. Kasi alam niyo mga kapatid, napapansin ko tumatapat siya dun sa isang iglesia eh. Yung isang iglesia malakas sa PNP, papalakas din siya. Yung isang iglesia malakas sa gobyerno, papalakas din siya. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw. Kikilalanin yung mga gawa niya na, itong iglesia na to, ito, okay ito, magawa ng mabuti. Wala kasi silang aral. Hindi nila alam bawal yung ginagawa nung gagong Daniel. Hindi pala gago, walang hiyan Daniel na yan. Mali yun, ibiro mo, do-donate ka, 4 million yata, 3 million, 5 million. Napakaraming pera nun. Ang daming napakinabang nun sa unang presidente na propeta ni Daniel. yung amo ng propeta ni Daniel, ni Brother Esel eh. May prophecy daw, nangyari daw eh. Propeta lang nakagagawa nun eh. Propeta ni Daniel yung amo nun, yung binigyan ni Daniel Rationable na magnanakaw ng donation. Million, 4 million ata. Sipin mo yan. Ginawa ba ni Ginawa ba ng unang punong katiwala yan? O ginawa ba ng mga Kristiyano yan? Na yung pera nila sa bulsa nila ibinibigay nila sa mga gobyerno, sa mga kawani ng gobyerno ng sanlibutan. At yung pinagbigyan pa, kurap pa. Mamamatay tao pa. Kasi kung di mamamatay tao, hindi magtatago ngayon yan. Tsaka maraming nagtitistigo dyan. Isipin nyo, nagbigay 4 million. So, gito na lang pinakamaiksing kwento. Baka lulusot na naman si Brother Esel eh. Di naman masama yon. Magbibigay ka ng donasyon. Baka lumusot na naman si Brother Esel eh. Ganito na lang. Ano ba tawag sa ganon? Di ba't pakikipagkaibigan yun? Kanino? Sa sanlibutan. Pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Sanlibutan yun eh. Maari pa sana kung yung taong yun nagugutom, walang malamon eh. Ang payat-payat na, butot balat na eh. Walang makain, binigyan ni Daniel ng lugaw eh. Pero walang video camera Binigyan niya ng lugaw, pwede pa katanggap-tanggap pa yun. Hindi naman nagugutom yun eh. Dahil pera nun eh. Isipin mo yung 4 million na yun, pagka binigay niya sa lokal ng Republic, o kaya lokal ng pinakamahirap na lokal sa Pilipinas. Yung 1 million, yung 4 million na yun, hatiin niya yun. 4 na lokal lang mabibigyan niya ng 4 million. Ng 4 na lokal lang mabibigyan niya. Kada isang lokal 1 million. Pwedeng ibili ng lote yun. At yung lote ibibili, pwede. Mag-aabaga-baga na yung mga kapatid, papatayo na sila, bibili sila ng materialis. Kasi may lote, wala nang problema eh. Kahit maliit lang, kahit 50 square meter lang, okay na yun. Ang malaga, di mangungupahan. Kawawa yung mga kapatid eh. Diba? Isipin mo na yan eh. Ginawa ba ng mga apostol yan na nakikisip-sip sila dun sa mga matataas na yung may mga matataas na katungkulan sa sanlibutan. Nakisip-sip ba sila doon? Nakisiksik ba sila doon? Nakisama ba sila doon? Hindi sila makikisama doon. Sila ang sasama sa iglesia dapat. Sila ang maaakay.
Hindi yung kasi iba si Daniel, eh, hindi siya umaakay para dalhin sa iglesia kundi dun siya mismo pumupunta sa sanlibutan, at yung sanlibutan dinadala pa niya yung mga kapatid sa iglesia sa sanlibutan. Mali yung mga kapatid, eh. Kung magpapalusot na naman si Brother Esel, isa na lang ang masasabi ko. Ang tawag dun sa ginawa ni Daniel Razonable, pagsipsip, ah, pakikiapid, yan, pagpapalakas. Nagpapalakas siya sa mga matataas na tao ng sanlibutan. Hindi ginawa ni Kristo yan, eh. Hindi ginawa ng mga apostol yan, eh, para maabsuelto, di ba? Para lumakad ng mas maayos, walang sagabal. Hindi. Kasi kung ginawa ng mga unang apostol yan, sana hindi sila napatay. Hmm? Sana hindi sila inusig. Pero hindi, eh. Hindi nila ginawa yan. Bagkus pinatunayan nila na yung gawa ng sanlibutan ay masama. Hmm? Bagkus pinatunayan nila yan. Hindi sila nakisipsip. Ayan yata gusto rin ni Brother Esil, eh, makisipsip sa sanlibutan. Eh, nakikisipsip kasi si Daniel mga kapatid, eh, yung magnanakaw na yan. Nakikisiksik yan sa sanlibutan, sa PNP, sa kapulisan, sa military, sa mga kung kani-kanino yan, eh, nakikisiksik yan, eh. Parang unyango yan, eh, maraming ano yan, eh, maraming ginagawa yan. Para saan? Kasi gusto niyang tumapat dun sa isa na malakas. Gusto niya malakas din siya, ah. Isipin niyo mga kapatid, ito si Brother Eset uulitin ko sa'yo, bago mo tanggalin yung mga puwing ng mga nasa paligid mo na parang buhangin lang, eh, tanggalin mo yung malatroso sa mata mo, ah. Tanggalin mo yung malatroso sa mata mo tsaka yung trosong nasa harapan mo. Biruin mo may troso ka na sa mata, may troso pa sa harapan mo si Daniel, hindi mo inaalis, pinakikilala mo pang troso na yun, eh, magandang halimbawa, eh, mali yan Brother Esel. Uulitin ko sa'yo, matuwa ka kasi sinasaway kita, pagkakataon mo 'to. Sinasabi ko sa'yo ang totoo, katotohanan, ah. Baka mamaya, eh, hindi ka na sawayin, hmm. Kaya sabi ko sa'yo, ihinto mo 'yan, huwag kang magpasabong, hmm. Huwag mong pagsabungin yung mga iba't ibang sekta, manahan ka sa aral ng Panginoon, ah. Si Daniel Razonable ay layuan mo, bagkus ilantad mo na 'yan ay hindi sa Diyos at kung gusto mo, sumama ka sa'kin, sumama ka sa'min, ah. Sumama ka sa daan ng katotohanan. Magpabautismo ka sa tunay na bautismo, 'yan. Pero kung ayaw mo akong kilalanin, ayaw mong tanggapin yung mga sinasabi ko, ayaw mong magpasakop dahil gusto mo ikaw leader, eh, bahala ka sa buhay mo. Pananagutan mo 'yan at lagi mong tatandaan, hindi mo matatakasan 'yan. Binabaliwala mo, itinatakwil mo. Ibig sabihin, hindi mo sinusunod, winawalang halaga mo yung kautusan ni Kristo. Winawalang halaga mo nga yung kautusan ni Kristo, hindi ka nananahan sa aral ni Kristo, eh. Isipin mo 'yan, hmm. Tapos, eh, nagpapaawa ka pa na wala kang lote tsaka bahay, meron ka naman. Yung mga kasinungalingan mo na 'yan. Masama po yun mga kaibigan. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, dapat hindi ka na sumusunod o hindi ka na gumagawa doon sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Sabi niya kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka na dapat susunod o maniniwala sa salit-saling sabi. Tama tama 'yun, hindi ka na susunod tsaka hindi ka na maniniwala kasi may mga paniniwala na hindi mo dapat paniwalaan. 'Yung sa sanlibutan at may mga gawa rin na salit-saling sabi galing din sa salit-saling sabi 'yun, eh. Mga gawa na dapat hindi mo gawin at yang mga 'yan ay labas sa aral ni Kristo, dapat hindi mo susundin 'yan. Ang susundin natin aral ni Kristo, aral ni Kristo. Magiging masunurin tayo sa ating Panginoon. 'Yan. Eh, si Brother Esel hindi sumusunod 'to, eh. Kaya kong patunayan 'yan, eh. Kita mo may banda dun sa pagkakatipon nila. Habang nagsasalita yung asawa niya may naggigitara. Habang naggigitara, electric guitar pa. Tapos yung ano naman ni Daniel, yung iglesia ni Daniel, pinatutunayan niyang tunay. Samantalang tunay din yung iglesia niya. Ano ba naman 'yan? Ano ba naman pang-uunyango 'yan? Ano ba naman yang kahangalan na 'yan? Ano ba naman 'yan kapatid na Brother Esel? Yan ba'y karapat-dapat yan ba'y gawa ng unang Kristiyano?
nakikiapid sa iba't ibang sekta, ha? Ang pinatutunayan niyang totoo yung ibang sekta, kasi yung sekta niya kokonti pa lang, 'di ba? Tsaka alam ko Brother Ezel, 'di ako pinanganak kahapon, alam kong ayaw mo kay Daniel. Kasi kung gusto mo kay Daniel dapat umaanib ka dun, dapat nagpapasakop ka sa kanya. Sinusunod mo yung aral dun sa iglesia ni Daniel. Bakit nagtayo ka ng sarili mo? Bakit may sarili kang aral? Kasi hindi ka naniniwalang sugo ng Diyos yun. Baka ang pinaniniwalaan mo ikaw ang sugo, ah, ikaw ang alipin ni Kristo. Pero ako di ko sasabihing alipin ako ni Kristo, hindi ko rin sasabihing sugo ko ni Kristo. Si Kristo magsasabi nun. Si Kristo magpapatunay nun para sa'kin, o kaya naman, si Kristo ang magpapatunay nun sa pamamagitan ng aral ni Kristo, 'yan, gano'n. Pero yung sasabihin ko pala na si Kristo ang magpapatunay nun, hindi pala magandang salita yun, parang inuutusan mo si Kristo. Pero ang tamang salita, si Kristo ang magpapatunay nun sa pamamagitan ng aral ni Kristo, ah. Huwag tayong magbuhat ng bangko, sariling bangko. Kung talagang propeta ako, talagang sugo ako, talagang alipin ako ni Kristo, Diyos ang nakakaalam nun, hindi ako. Ang dapat gawin, yung utos ni Kristo. Huwag kang buhat ng bangko ng sarili mong bangko, pati bangko ng iba binubuhat mo. Ang bigat pa naman ng mabigat pa naman yun si Daniel Rasonableng magnanakaw. Ah, Mabigat yun. Hindi ko lang yun, parang nagpapayat na ngayon. Ibang-iba na yung itsura niya ngayon, parang ginagaya pa niya yung punong katiwala dun sa isang iglesia, na nagpahinga na patay na, 'yan. 'Di ba? Gano'n 'yun mga kapatid, Kaya sa mga iglesia ni Daniel diyan, tsaka sa iglesia ni Brother Ezel, mag-isip-isip kayo, magsilayo kayo diyan. Sa iglesia naman ni Daniel, huwag niyong sasabihing wala kayong pupuntahan, meron kayong pupuntahan, nandiyan aral ni Kristo hindi nawawala, ah, 'no. Pagka umalis kayo sa iglesia ni Daniel, hindi nangangahulugan na umalis kayo sa iglesia dahil hindi naman 'yan ang tunay na iglesia, kaaanib lang sila sa iglesia ng Diyos. Ang tunay na iglesia, alam niyo kung sino 'yun, may aral kayo, Kaya huwag kayong matatakot, 'yan ay kasinungalingan na tinakwil na kayo, rebelde kayo. Hindi kayo rebelde, hmm. Kasi ang rebelde kasi yung rebelde wala namang nasusulat na rebelde sa Biblia. Kung meron man i-type niyo dito. Sa Bagong Tipan, kung may rebelde man, sa sanlibutan may rebelde, sa gobyerno may rebelde. Pero ang kahulugan ng rebelde lumalabag sa sa batas ng gobyerno. Kayo ba lumalabag ba kayo sa batas ni Kristo 'pag umalis kayo sa iglesia ni Daniel? Hindi, sumusunod pa nga kayo, 'di ba? Kasi utos 'yan, na umalis ka, 'wag mong ariing mapait yung ano, 'wag mong ariing mapait yung matamis, ah, 'wag mo rin aariing matamis yung mapait. Pagka mapait, mapait, idura mo, alisan mo 'yan, hmm. Sabi nga ng Panginoon 'di ba, 'wag niyong babatiin yung mga ganyang tao kasi ang bumabati sa kanila nararami sa kanilang masasamang gawa. Kahit yung pagbati kay Daniel hindi pupuwedeng gawin, 'Wag niyong tatanggapin, 'wag niyong babatiin sapagkat ang bumabati sa kanila o sa kanya ay nararami sa kanyang masasamang gawa, sa kanya yata. 'Wag mong babatiin 'yun, bawal nga batiin si Daniel, Kaya 'pag nasalubong mo si Daniel 'wag mong kikindatan 'yun. Ay kikindatan tatanguan ng kilay, lumayo ka dun. Tsaka mapagpaimbaba 'yun, artista 'yun. Ito na mga kapatid, sabi ni Brother Ezel, ulitin ko nakaisang oras tayo, ang iksi ng video ni brother 3 minutes lang pero yung reaction video ko umabot ng 1 hour, Eh, salamat sa Panginoon, kung makinig man kayo, salamat sa Panginoon. Eto na mga kapatid, basahin ko na lang ulit yung caption dito sa sinasabi ni Brother Ezel, "Kung Kristiyano ka, hindi mo na dapat gawin ito." Yung sinasabi ng Brother Ezel yung mga salit-saling sabi, ah, maraming salit-saling sabi Brother Ezel, napakarami, napakarami. At saka ang hindi mo dapat gagawin yung hindi utos ni Kristo. Ang susundin mo lang yung nasa ebanghelyo ni Kristo. Wala ng wala ng iba. Ang susundin ay aral ni Kristo, hindi yung kung anong-anong salit-saling sabi ng sanlibutan, salit-saling gawa ng sanlibutan, ah, na pawang sa sanlibutan galing, hindi sa ebanghelyo ni Kristo. Sige mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Ulitin ko Brother Ezel, baka gusto mo tuloy kung gusto mo magpabautismo, baka bautismohan kita, pero magpapasakop ka, may pag-asa kang maligtas niyan kapatid. Ito, uulitin natin, uulitin ko ulit pala, hindi ako pantas, hindi rin ako ah, wala akong kabuluhan, Nasasabi ko lang naman 'to sa awa ng Panginoon. Hmm.
Kung ano yung naituro sa'kin ng Panginoon, yun ang ituturo ko sa'yo. Kung gusto mo, magpapasakop ka, papabautismo ka, pero kung talagang gusto mo maging leader, bahala ka sa buhay mo diyan. Ang isa lang masasabi ko, mananagot ka. Eto na mga kapatid, hanggang dito na lang. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nawa. Amen.